Nagsisimula ang kwento sa isang misteryosong paglaganap ng zombie virus na kumakalat sa buong mundo. Nagdudulot ito ng malawakang pagkawasak at nag-iiwan lamang ng ilang mga nakaligtas. Gayunpaman ang zombie virus ay nakakahawa lamang sa mga nasa hustong gulang na higit sa edad na 25. Nagpapahintulot sa mga teenager na makaligtas, kabilang ang isang teenager sa high school na nagngangalang Josh. Ipinaliwanag ni Josh na pagkatapos na wasakin ang mundo ng zombie virus outbreak ay malaya siyang mamuhay kahit saan at gawin ang anumang gusto niya. Gayunpaman kailangan pa ring mag-ingat ni Josh sa mga zombie na gumagala sa paligid. Tulad ng mga tipikal na teenager, ang mga nakaligtas sa paglaganap ng zombie ay nagsimulang bumuo ng kanilang sariling mga grupo batay sa kanilang mga social circle, kung saan kinukuha nila ang mga teritoryo tulad ng mga gangster. Nagpasya si Josh na mabuhay mag-isa dahil siya ay nasa isang misyon na hanapin ang kanyang kasintahan na si Sam. Hinanap ni Josh ang kanyang kasintahan sa pamamagitan ng paggalugad sa buong lungsod, umaasang buhay pa ito. Isang araw ay nakakita si Josh ng isang babae na kamukha ni Sam na nagtatago mula sa isang grupo ng mga lalaki na miyembro ng isang golf club. Dahil dito walang choice si Josh kundi labanan ang grupo para iligtas si Sam. Sa una inaalok ng mga miyembro ng golf club si Josh na sumama sa kanila dahil kapos na sila sa mga miyembro. Sa kasamaang palad ay tumanggi si Josh na humantong sa away sa pagitan niya at ng mga miyembro ng golf club. Nagtagumpay si Josh na talunin silang lahat dahil nakasanayan na niyang mabuhay mag-isa. Hindi pala si Sam ang babae kundi si Angelica, isang pilyong babae na nangihistorbo sa kanya noon. Si Josh pagkatapos ay balak niyang iwan si Angelica dahil siya ay naiinis pa rin sa kanya. Pero bigla silang nakakita ng isang misteryosong lalaki na nakasuot ng samurai. Isa sa mga kaklase ni Josh na nagngangalang Wesley na dating nambubuli kay Josh. Noon ay madalas na nagdadala ng katana si Wesley sa paaralan. Dahil nahuhumaling siya sa samurai spirit. Walang pakialam si Josh sa mga salita ni Wesley at planong umalis. Dahil nasa misyon siyang hanapin ang kanyang kasintahan. Nang malaman ni Wesley na hinahanap ni Josh si Sam, sabi niya minsan ay nakakuha siya ng impormasyon mula sa isang miyembro ng ibang grupo tungkol kay Sam, na nakatira ngayon sa isang mall. Ang mall ay pag-aari ni Baron na napakalupit, dahil madalas niyang kidnapin ang mga tao para gamitin. Sa kabilang banda ang mga miyembro ng golf club na hindi nasisiyahan sa kanilang pagkatalo ay humingi ng tulong kay Turbo, ang pinuno ng isang grupo ng mga atleta na kumokontrol sa maraming teritoryo na kilala sa kanilang kalupitan. Ilang iba pang grupo ay nagpasya na sumali kay Turbo, dahil napakalakas ng kanyang grupo. Nang makita ni Turbo ang mensahe ng mga miyembro ng golf club ay inutusan niya ang kanyang mga tagasunod na tumungo sa golf club at tulungan sila. Samantala si Josh at ang iba ay dumating sa kanyang hideout kung saan plano nilang mag-ipon ng mga supply at pagkain para sa kanilang paglalakbay. Gayunpaman si Turbo at ang kanyang grupo ay natunton si Josh kaya napilitan si Josh at ang iba pa na manatili. Si Josh at ang iba ay nagpasya na lumaban sa pamamagitan ng paghahagis ng mga lobo na puno ng dugo sa grupo ni Turbo. Tila ang bango at dugo ay umaakit sa mga zombie na nagdudulot ng kaguluhan sa lahat ng dako. Kaya si Josh at ang iba pa ay may pagkakataong makatakas. Nang magtago si Josh sa isang kotse na aksidenteng nakasalubong niya si Turbo. Kaya napilitan siyang tumakas sa ibang direksyon para maabala ang grupo ni Turbo. Habang sina Angelica at Wesley ay tumungo muna sa mall para tingnan si Sam. Habang sinusubukan nilang pasukin ang mall may zombie na nagsimulang lumapit sa kanila. Buti na lang ay dumating si Josh at tinapos ang zombie. Ngunit biglang dumating si Baron na kumokontrol sa buong mall. Nagtanggalin ni Baron ang kanyang helmet na pagtanto nila na ang taong ito ay talagang kaklase ni Josh na si Eli, na dati ay napakawalang muwang at laging target ng mga bully. Nang makita itong si Josh at ang iba ay nag-aakala na si Eli ay nagpapanggap na si Baron upang protektahan ang sarili mula sa ibang mga grupo. Habang sila ay nagtatalo ang tunay na Baron ay biglang sumulpot sa likuran nila na nagudyok sa kanila na mabilis na pumasok sa mall at ilock ang pinto. Sa pagkakataong iyon ay nagawa ni Eli na matrap sina Josh at Angelica sa ibang bahagi ng mall na inaangkin ang mall bilang kanya. Ngunit nakalimutan ni Eli na si Wesley ay nasa likod pa rin niya. Sa kasamaang palad dahil gusto ni Wesley na maging isang tunay na samurai at iwasang makipaglaban sa mga mahihinang individual hindi niya kayang labanan si Eli. Sa halip ay sinubukan ni Wesley na makipag-ayos kay Eli na umaasang ibibigay niya ang susi na ginamit sa pagsasara kina Josh at Angelica. Nang bigla nilang narinig ang tunog ng zombie na nagtatago sa mall.
Sina Josh at Angelica ay sinubukang hulihin ang babaeng zombie para malaman kung si Sam ito na nahawa ng virus. Hindi pala si Sam ang babaeng zombie ngunit ang kanilang guro na si Miss Crumble. Bagamat siya ay naging zombie, si Miss Crumble ay nananatili pa rin sa kanyang kamalayan. Sinabi ni Miss Crumble na mabubuksan niya ang gate dahil mayroon siyang susi. Nagawang makuha ni Josh ang susi kay Miss Crumble na kanyang kinain. Nang bubuksan na nila ang gate, may zombie na nakalusot sa mall at inatake sila. Nang malapit ng kagatin si Josh, dumating si Eli at Wesley at tumulong na labanan ang zombie. Nagbabala rin sila na may mas tagyat na problema kaysa sa zombie. Dahil matagumpay na navigate ni Baron ang lahat ng mga bitag na inilagay ni Eli sa paligid ng mall. Si Baron pagkatapos ay pumasok sa mall, napilitan si Josh at ang iba pa na labanan ang misteryosong lalaki. Nang hindi inaasahan, dumating si Miss Crumble at tinulungan silang takutin si Baron. Sa kabilang banda, si Turbo at ang kanyang mga tagasunod ay galit sa hindi paghuli kay Josh. Si Turbo ay nananawagan sa lahat ng magkakatulad na grupo na magkaisa at bumuo ng isang mas malaking Invincible Group. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating ang mga kinatawan mula sa ilang grupo. Ang Kardashian Group na kilala sa kanilang kakaibang fashion. Ang Cowboy Group na mahilig mag-ranching at sumakay sa kabayo. At ang Steampunk Group na binubuo ng mga henyo na tumatangkilik sa mga siyentipikong eksperimento. Bawat grupo ay nag-aalok ng mga item bilang pagpupugay sa grupo ni Turbo. Ngunit ang grupo ng Steampunk ay walang maibigay na ikinagalit ng nasasakupan ni Turbo. Lingid sa kanilang kaalaman, ang Steampunk Group ay lihim na nag-assemble ng kanilang mga armas at nagpaputok kay Turbo. Sa paniniwalang bilang mga henyo ay mas angkop sila na mamuno. Dahil dito ay pinalitan si Turbo mula sa mga miyembro ng golf club. Matapos makuha ang armas ng Steampunk, inutusan ni Mona Lisa ang kanyang mga tagasunod na hulihin ang lahat ng miyembro ng Steampunk. Nang gabing iyon, ang grupo ni Turbo at ang iba pang mga grupo ay nagdaos ng isang party upang ipagdiwang ang kanilang pagsasama. Gayunpaman, sa panahon ng kaganapan, si Turbo ay nanatiling nakatutok sa kanyang sama ng loob kay Josh dahil sa pagpapahiya sa kanya. Sa ibang lugar nawala ng pag-asa si Josh na mahanap si Sam. Naaalala niya kung paano laging nasa tabi niya si Sam kahit na noong siya ay binubuli ng iba. Napagtanto ni Josh na siya ay aksidenteng nakagat ni Miss Crumble sa kanilang pakikipaglaban kay Baron. Sa takot na siya ay maging isang zombie, plano ni Josh na putulin ang kanyang kamay bago kumalat ang virus. Gayunpaman, sa kanyang panik ay hindi niya sinasadyang naputol ang sariling hintuturo. Kasabay nito ay dumating si Angelica at sinabi kay Josh na ang mga kabataan ay may immunity sa zombie virus. Kaya ang mga nakaligtas sa zombie apocalypse ay hindi mahahawa kahit na makagat sila ng mga zombie. Tinanong nina Angelica at Wesley si Eli kung mayroon ba siyang antibiotic para maiwasan ang impeksyon sa kamay ni Josh. Sa kasamaang palad ay wala, kaya binalak nilang pumunta sa pinakamalapit na batika. Dahil ang sugat ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay kung hindi magamot kaagad. Si Angelica ay minsan isang henyo ay nahuhumaling sa mga kemikal. Gayunpaman, dahil sa kanyang overprotective na pamilya ay kinailangan niyang mag-homeschool na naging dahilan ng kanyang pagkabigo. Bilang resulta ay ipinadala niya ang kanyang pagkabigo sa pagiging pilyo. Bukod pa rito ay napakahusay ni Angelica sa pagsisinungaling at madalas na minamanipula ang mga doktor upang makakuha ng iba't ibang mga gamot na gusto niya. Sa mga kakayahan ni Angelica, nagpasya silang pumunta sa pinakamalapit na batika upang maghanap ng ilang antibiotic. Pagkatapos maglakad ng ilang oras, nakahanap sila ng inabandonang batika, ngunit hindi nila napagtanto na sila ay pinagmamasdan. Si Turbo na galit pa rin kay Josh, sinubukang pakalmayan ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagtingin sa lahat ng mga parangal na mayroon siya. Tila bago ang zombie outbreak, si Turbo ay napakatalino lalo na sa football. Pagkatapos ay inutusan ni Mona Lisa ang lahat na maghanda para sa isang malaking kaganapan. Sa kabilang banda, si Angelica at Wesley ay nakahanap ng gamot na kailangan nila. Ngunit bigla silang pinalibutan ng maraming zombies na naghihintay sa kanila sa labas ng pharmacy. Habang naghahanda silang labanan ang mga zombies ay nagsisimula bumagsak na nagpapahiwatig na may ibang tao lumalaban sa kanila. Nang mapagtanto ito ay sinabihan ni Angelica si Wesley na tumakbo. Dahil ang mga umaatake ay maaaring mula sa ibang grupo na gustong magnakaw ng kanilang mga gamit. Sa kasamaang palad ay huli na sila, nang dumating ang isang grupo ng magagandang babae na tinatawag na Chirmazan at Hamarang sa kanilang daan.
Ang pinuno ng Chermazons ay si Demi, minsang binugbog ng masama ni Angelica dahil kinutya siya ni Demi noong gusto lang ni Angelica na maging kaibigan siya. Ipinaliwanag ni Angelica na nagmamadali sila dahil kailangang iligtas si Josh na nasa kritikal na kondisyon. Matapos marinig ang paliwanag ni Angelica, sumang-ayon si Demi na painumin nila ng gamot si Josh. Ngunit may kondisyon na dapat sumama si Angelica sa Chermazon. Sa kabilang banda, si Miss Crumble nakaramdam ng biglaang gutom at naisip na kainin si Josh. Lalo na't siya ay kasalukuyang nanghihina at hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, si Miss Crumble ay tila may ibang plano sa halip na kainin si Josh. Pagkatapos ay nangongolekta siya ng maraming bulate mula sa basurahan at inilagay ang daliri ni Josh sa isang mangkok ng mga uod na naging dahilan upang siya ay himatayan. Lanang magsimula ang event na inorganisa ni Turbo. Sinabihan ni Mona Lisa si Johnny na makipagkita kay Turbo ng direkta. Sa sandaling iyon ay inutusan si Johnny na magpanggap bilang ama ni Turbo at maghatid ng ilang mga motivational na salita. Noong una ay nalilito si Johnny, ngunit ginagawa niya at hinihikayat si Turbo sa mga matatalinong salita. Sa kasamaang palad ay nagalit si Turbo dahil hindi katulad ni Johnny ang kanyang ama. Ngunit nang si Johnny ay nagsimulang hikayatin si Turbo sa kanyang sariling mga salita, ito nagiging emosyonal siya at niyakap niya si Johnny. Samantala, habang pabalik si Wesley sa mall, nagpasya si Angelica na huwag sumali sa grupo ng Chermazon at piniling pumunta kay Josh. Kaya na-curious si Wesley kung bakit isusuko ni Angelica ang kanyang pangarap para lang samahan si Josh. Dahil minsan ay nagkaroon ng feeling si Angelica kay Josh. Dahil minsan ay may nasabi itong labis na ikinatuwa nito. Subalit hindi maipahayag ni Angelica ang kanyang nararamdaman noon, dahil si Josh ay nagkaroon na ng nobya. Bagamat gusto ni Angelica na bumuo ng sarili niyang grupo kasama sina Josh at Wesley, ay hindi sila sigurado kung iiwan sila ni Josh dahil nasa misyon siya na hanapin ang kanyang kasintahan. Hindi nagtagal at tuluyang nagising si Josh at nakahanap siya ng isang bowl ng antibiotic na gawa ni Angelica. Habang kausap si Miss Crumble na nakaupo sa malapit, hindi pala sinadya ni Miss Crumble na saktan si Josh. Dahil gusto niya itong tulungan ito dahil ang mga uod ay kumakain ng patay na tisyo na pumipigil sa impeksyon sa nasugatan na daliri ni Josh. Sinabihan din si Josh na magpasalamat kay Angelica at Wesley dahil lumabas sila para hanapin ang mga antibiotics para kay Josh. Pagkatapos ay natagpuan nila ang bangkay ni Sam, kaya sobrang desperado si Josh. Dahil ngayon lang siya nawalan ng nobya na minahal niya ng sobra. Hindi niya akalain na may kasintahan siyang kasing ganda at kabaitan ni Sam. Matapos mawala ang kanyang kasintahan, nagpasya si Josh na maging samurai tulad ni Wesley. Subalit hindi pa angkop si Josh na lumaban gamit ang isang espada, lalo na't 4 na daliri na lang ang natitira sa kanya. Napagtanto ni Josh na si Sam ay maaaring inatake ni Baron dahil siya ay isang psychopath na madalas umaatake sa ibang mga teenager. Kaya nagpasya si Josh na labanan si Baron upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kasintahan. Naisip ni Josh na ang taong nasa likod ng maskara ni Baron, parang siya din ang nang-aasar sa kanya noon sa paaralan. Dahil minsan siyang nagdala ng motorsiklo sa school na halos kamukha ng sinasakyan ni Baron. Si Josh saka inihanda lahat ng armas na kailangan niya. Pinalitan pa niya ang kanyang daliri ng mannequin, kaya mas kaya niyang hawakan ang espada ni Wesley. Nagpasya si Wesley samahan siya para tulungang talunin si Baron. Gayunpaman, nang hindi nila nalalaman ay pinapanood sila ng mga tauhan ni Turbo. Sa sandaling nalaman ni Turbo ang lokasyon ni Josh ay inutusan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na maghanda. Sa madaling salita, pagkatapos ng mahabang paglalakbay ay nahanap na rin nila ang bakas ni Baron. Ngunit bago magpatuloy ay binalaan ni Wesley si Josh na mag-ingat dahil ang matinding galit nito ay maaaring mawalan siya ng focus at madaling matalo. Sinubukan ni Wesley na linlanggan siya para tumakbo sa ibang direksyon. Kalaunan ay hinabol sila ng mga zombie at nakatagpo ang mga miyembro ng golf club na sinusubukang hamarang sa kanilang daanan. Ang grupo ni Turbo nang matuklasan ang kinaroroonan ni Josh ay dumating. Bago magsimula ang labanan, isang mahiwagang manika ang lumitaw na tila ito ay isang bitag na itinakda ni Baron upang alisin ang lahat. Ang pagsabog ay naging sanhi ng pagtakas ng mga tauhan ni Turbo habang sina Josh, Turbo at Wesley ay nawalan ng malay. Ang eksena ay ipinakita bago ang paglaganap ng zombie virus. Sa sandaling iyon, ang principal na si Mr. Paul ay nakitang tinawag ang magulang ni Hoyle. Dahil sa kanyang mahinang mga marka at madalas na paglabag sa panuntunan.
Ang mayayamang magulang ni Hoyle na nagmamay-ari ng cereal factory ay sinubukang suhulan si Mr. Paul ng advanced na kagamitang pang-edukasyon. Tinanggap ni Mr. Paul ang alok na nagpalala kay Hoyle na lahat ng bagay ay mabibili ng pera. Nang magising si Josh at Wesley natagpuan nila ang kanilang sarili sa cereal factory ng pamilya ni Hoyle. Ang ilang iba pang mga teenager ay nagtatrabaho doon na may mga tali sa leeg upang hindi sila makatakas. Nang makita ito sinubukan ni Josh na tumakas gamit ang mga lockpick na nakatago sa kanyang daliri ng mannequin. Pagkatapos ay naghintay hanggang umalis si Baron sakay sa kanyang motorsiklo bago siya kumilos. Sinubukang i-unlock ni Josh ang padlock subalit dahil sa kanyang kakulaitan ay nalaglag niya ang lockpick na natagpuan ng isa sa mga trabahador. Ang babaeng manggagawa pagkatapos ay lumapit kay Josh at tinulungan siyang makatakas. Sa kasamaang palad ay hindi maintindihan ni Josh ang kanyang sinasabi dahil palagi siyang nagsasalita ng sign language. Habang pumapasok si Josh sa silid ni Baron para hanapin ang iba pang susi ng kulungan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong niya si Hoyle na nakatali, na nagpapakita na hindi si Hoyle ang taong nasa likod ng maskara ni Baron. Kasabay ng pagbalik ni Baron sa kanyang punong tanggapan. Nang tanggalin ni Baron lahat ng gamit niya ay nabigla si Josh nang matuklasan na ang nasa likod ng maskara ay si Mr. Paul ang punong guro ng paaralan. Noong panahong iyon ay tumanggap si Mr. Paul ng mga suhol mula sa mga magulang ni Hoyle nang walang dahilan. Kundi upang bitagin si Hoyle sa paglabag sa mga patakaran at pangangalap ng ebidensya laban sa kanya para sa mga gawaing kriminal. Pagkatapos ay iniulat ni Mr. Paul sa pulisya. Sa kabila ng pagiging isang zombie si Mr. Paul ay isang henyo ay napanatili pa rin ang kanyang kamalayan. Inilabas din niya ang kanyang pagkadismaya sa mga malikot na bata sa pamamagitan ng pagkuha at gawing pagkain. Sa sandaling iyon ay binalak niyang lutuin si Hoyle. Hindi hinayaan ni Josh na mangyari ito at nilabanan ni Mr. Paul at pinakawalan si Hoyle sa kanyang pagkakagapos. Si Mr. Paul ay sinubukang salakayin si Josh, ngunit nanlaban si Josh at nakatakas. Habang hinanap ni Mr. Paul si Josh na alam niyang nasa pabrika pa rin siya. Nagawang ma-corner siya ni Josh, kinuha ni Josh ang mga susi kay Mr. Paul. Pagkatapos ay ginamit ni Josh ang susi para palayain ang lahat kasama ang mga manggagawa. Habang si Mr. Paul ay nakulong sa loob ng cereal making machine. Matapos iligtas ang maraming tao dinala sila ni Josh sa mall para bumuo ng mas malakas na grupo. Lingid sa kanilang kaalaman si Wesley ay lihim na pinakawalan si Turbo dahil dati silang magkaibigan. Sa loob ng mall lahat-lahat ay nagsimulang baguhin ito sa kanilang bagong base. Samantala si Wesley ay lihim na nakikipagkita kay Turbo sa cereal factory. Si Turbo ay humiling kay Wesley na tulungan siyang tapusin si Josh. Nang hindi niya alam na si Eli ay nag-espia kay Wesley gamit ang isang remote-controlled na kotse na may camera. Dahil dito hinarap siya ni Eli at pinalaya si Eli sa mall na nagnanais na kainin siya ng mga zombie. Gayunpaman ay nagbago ang isip ni Wesley at hinayaan si Eli na bumalik sa mall. Napagtanto din ni Wesley na dapat siyang pumili sa pagitan ng pagtulong kay Turbo o kay Josh. Sa parehong oras alam ni Eli ang kahilingan ni Turbo. Sinubukan niyang hikayatin si Wesley na tulungan si Turbo. Dahil nagalit din si Eli kay Josh sa pagdadala ng iba sa mall. Pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni, si Wesley ay pinili si Turbo dahil sa kanilang pinagsamahan. Habang ang grupo ay nagpaplano ng isang malaking party na naghahanda pa sila ng corona para kay Josh bilang tanda ng pagpapahalaga sa pagligtas sa kanila. Gayunpaman si Wesley ay lihim na nilagyan ng lason ang corona na nagbabalak na patayin si Josh kapag isinuot niya ito. Bukod pa rito ay nag-imbita si Wesley kay Turbo sa party upang ipakita ang kanyang tagumpay. Nang nalaman ni Mona Lisa ang tungkol sa imbitasyon na sinusubukang hikayatin si Turbo na popsane ang lahat sa grupo ni Josh. Biglang nakaramdam ng takot si Wesley matapos makipag-usap sa sarili niya. Napagtanto niya na ang kanyang ginagawa ay mali. Samantala sa headquarters ni Turbo at ang kanyang mga tauhan ay nagbabalak na sirain ang lahat ng tao sa mall. Tumungo sila sa mall at tinapos ang lahat ng mga zombie sa paligid nito. Sinubukan ni Wesley na ihinto ang party at binabalaan ang lahat na si Turbo at ang kanyang mga tauhan ay darating para tapusin silang lahat. Sa kasamaang palad huli na sila dahil pumasok na si Turbo sa mall at pinatay ang mga ilaw. Nang walang pag-aalinlangan si Turbo at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang umatake. Gayunpaman nang buksan nila ang mga ilaw ay napagtanto nilang umatake lang sila ng mga mannequin na ginawa ni Josh at ng iba pa para dayin si Turbo.
Pinalibutan ni Josh at ng iba pa ang grupo si Turbo na humahantong sa isang labanan sa pagitan ng dalawang grupo. Pagkatapos ng pag-atake napilitan si Josh, Wesley at Eli dahil sa kanilang karumal-dumal na mga aksyon. Sa kabila nito ay hindi kayang parusahan ni Josh ang mga ito ng malupit. Sa ngayon ay ikukulong lamang niya sila. Bukod pa rito napagtanto ni Josh na hindi titigil si Turbo. Kaya plano nilang pasukin ang teritoryo ni Turbo. Gamit ang mga kasanayan sa pagnanakaw ni Jin madali silang makakuha ng pagkain mula sa mga vending machine. Pagkatapos ay gagamitin nila ang pagkain para suhulan ang mga tauhan ni Turbo upang makapasok sila sa kanyang teritoryo. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay ay nakarating sila sa isang lugar kung saan nagtatago ang isang misteryosong grupo sa container. Sa sandaling iyon ay nakilala nila ang isang grupo ng mga gamer na pinamumunuan ni Arya. Na may strategic intelligence ng mga pro player na ito na inaasahan ni Jin na matutulungan sila ni Arya na magplano ng isang patagang pag-atake kay Turbo. Sa kasamaang palad, tumanggi si Arya na itinuturing na masyadong peligroso ang misyon. Gayunpaman pinaalalahanan si Arya na minsang nailigtas siya ni Jin mula sa pag-atake ng zombie. Para bayaran ang utang na ito, pumayag si Arya na tulungan si Jin sa misyon. Nakipag-ugnayan si Arya sa isa sa mga tauhan ni Turbo na gamer din para humingi ng tulong sa paglusot sa headquarters ni Turbo. Nang nakumpleto na ang kanilang plano, si Arya at ang kanyang mga kaibigan ay maglulunsad ng isang pag-atake sa gabi. Samantala si Turbo ay naghihinala na mayroong isang impostor sa kanilang grupo at tinitipon ang lahat ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay hinutusan sila ni Mona Lisa na iulat ang anumang kaina-hinalang aktibidad sa loob ng punong tanggapan. Kung hindi nila mahanap ang impostor ay parurusahan sila hanggang sa mahuli ang impostor. Pagkatapos ni Turbo at Mona Lisa ay sinimulan na tanungin ang kanilang mga tagasunod ng isa-isa. Ngunit ang paghahanap sa impostor sa kanila ay nagpapatunay na mahirap, dahil ang impostor ay maaaring magsinungaling at e-frame ang iba. Sa kabilang banda si Angelica at Miss Crumble ay dumating sa cereal factory kung saan natagpuan nila si Mr. Paul na nakulong. Subalit nang makita siyang si Miss Crumble ay nagsimulang kumilos ng kakaiba at hinimok si Angelica na umalis kaagad. Pagkatapos si Miss Crumble ay biglang nag-transform sa isang zombie at sinubukang kainin si Angelica. Dahil dito si Angelica ay walang pagpipilian kundi tumakbo mula kay Miss Crumble. Habang nasa banyo napagtanto ni Angelica na siya ay nasa kanyang regla na nagpapaliwanag kung bakit si Miss Crumble ay sabik na kainin siya. Si Mr. Paul na alam na si Angelica ay nakulong sa banyo ay sinubukan siyang hikayatin sa pamamagitan ng pangako na tutulungan siyang makatakas kung palayain siya nito. Gayunpaman si Angelica ay mas matalino kaysa sa iba at napagtanto na sinusubukan ni Mr. Paul na manipulahin siya at tinanggihan ang kanyang kahilingan. Habang sinusubukang umalis ni Angelica, napansin niyang gumuho si Miss Crumble sa matinding sakit na may kung ano sa kanyang likod. Dahan-daang umuusbong ang isang bagay na mas nakakatakot. Bago ang pagsiklab ng zombie virus ang ama ni Turbo ay isang mabait na tao na madalas nagbibigay sa kanya ng mga regalo sa tuwing siya ay umuwi. Sa kasamaang palad ang ama ni Turbo ay isang sobrang abala na negosyante na bihirang umuwi. At madalas na naglalakbay sa labas ng bayan ng ilang linggo o buwan. Sa isang pagkakataon sa kasalukuyan habang si Turbo at ang iba ay sinusubukan para maresolba ang kanilang mga isyu ay biglang nawalan ng kuryente. Habang si Josh at Jin ay nanunood ng isang recording na nagpapakitang na si Arya at ang kanyang koponan ay pumapasok sa headquarters ni Turbo. Sa simula ay nakapasok sila ng hindi natukoy, ngunit isa-isang sinimulan silang hulihin ng mga tao ni Turbo hanggang sa si Arya na lang ang natitira. Sinusubukan niyang maabot ang silid kung nasaan si Turbo. Nang pumasok si Arya sa silid hinihintay na siya ni Turbo at hinuli siya. Si Turbo saka nagsalita sa harap ng kamera at sinabi kay Josh na natalo siya. Pagkatapos noon si Arya at ang iba pang mga gamers ay tinanong ni Mona Lisa na sinubukang alamin kung sino ang tumulong sa kanila na makapasok. Nag-aatubili na ipinahayag ni Arya na mayroon siyang tulong mula sa isa pang manlalaro. Ang paglalarawan na ibinigay ni Arya ay tumuturo kay Gary na isang miyembro ng golf club. Dahil dito pinarusahan ni Turbo si Gary. Sa kabilang banda nadama ni Josh ang pagkawala dahil hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Sinusubukan ni Jin na hikayatin si Josh na makita siya bilang isang bayani na nagligtas sa kanya mula kay Baron. Mukhang may nararamdaman si Jin para kay Josh at nagpasya silang magsimula ng isang relasyon. Pagkatapos si Josh ay nanunood ng recording bago mahuli ni Turbo si Arya. Ang pag-record ay nagpapakita na si Sam ay buhay pa at ngayon ay kasama ng grupo ni Turbo.
Napagtantong buhay pa si Sam, kinumpronta ni Josh sina Wesley at Angelica para sa pagkukunwari ng kanyang kamatayan. Naramdamang pinagtaksilan pinalabas ni Josh si Wesley, Angelica at Eli mula sa mall. Ang pangyayari ito ay ikinagalit ni Angelica kaya nagpasya siyang umalis at sumama sa grupo ng cheermazan. Habang si Wesley ay nagplanong gumala mag-isa upang mabayaran ang kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Mula noong malaman na buhay pa si Sam ay patuloy na binalak ni Josh na iligtas siya. Kaya nagseselos at naiinis si Jean na napagtanto na siya ay isang distraction lamang para kay Josh. Nang napagtanto na siya ay wala ng kakampi para tumulong sa kanya, nagpasya si Josh na iligtas si Sam mag-isa. Nang lalabas na sana si Josh ng mall, biglang tumunog ang alarm ng mall sa pag-aakalang ito na naman ang ginagawa ni Eli. Ngunit hindi si Eli ang gumawa kundi isang magandang babae na nagngangalang Mavis. Ang misteryosong kasintahan ni Eli, si Mavis na isang artist, ang nagsabi kay Josh na lahat ng nakaligtas sa virus outbreak ay kahawig ng tree drawing na ginawa niya. Bagamat ang bawat tao ay may kanya-kanyang grupo na may specific na mga layunin. Silang lahat ay may parehong pangunahing layunin kung saan upang mabuhay sa isang mundo na nasakop ng mga zombie. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Mavis, sa wakas ay inamin ni Josh na bago ang pagsiklab ng virus at pagkawasak ng lungsod ay naghiwalay na sila ni Sam, ibig sabihin hindi na sila nagde-date. Samantala sa grupo ni Turbo, si Mona Lisa na napakatapat kay Turbo simula pa lang ay nagsimulang mawalan ng tiwala sa kanya. Dahil handa niyang isakripisyo ang isa sa kanyang mga tagasunod para lang talunin si Josh. Dahil dito natakot sila na ang kasalukuyang pag-uugali ni Turbo ay haantong sa kanilang grupo sa pagkawasak. Kabilang banda, habang hinahanap ni Miss Crumble si Angelica, ipinaalam sa kanya ni Josh na sumali siya sa Shermason group na nagpapalungkot kay Miss Crumble. Si Miss Crumble ay nagpasya na umalis ng mall at hanapin si Angelica. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, napagtanto ni Miss Crumble na ang poster ng mga grupo ng Cheermason ay naglalaman ng isang bagtong na patungo sa kanilang punong tanggapan. Si Miss Crumble pagkatapos ay sinundan ang mga pahiwatig at sa wakas ay natagpuan ang punong himpilan ng Cheermason. Sa punong tanggapan ng Cheermason, si Miss Crumble ay pinahinto ng ilang miyembro na humiling sa kanya na ipakita ang kanyang pagkakakilanlan. Nang si Miss Crumble ay nagpakita ng isang kwintas na diamante ang Cheermazons, pinapasok siya. Para makasali sa grupo, kailangan muna nilang pumasa sa 3 pagsusulit. Para sa unang pagsubok, ipinaliwanag ni Demi na dapat kontrolin ng mga babae ang kanilang gana upang mapanatili ang isang perpektong timbang. Pagkatapos ay naghahanda siya ng iba't ibang uri sa mga masasarap na pagkain at inumin, ilan sa mga ito ay may lason. Sa sandaling iyon, ang mga kalahok ay dapat natukuyin ang mga ligtas na pagkain na maaaring kainin. Dahil dito pinipili ng ilang tao ang masustansyang pagkain, ngunit may lason ito at sumasakit ang kanilang tiyan. Kasabay nito, napagtanto ni Angelica na si Miss Crumble ay kumukuha din ng pagsusulit. Pagkatapos suriin ang pagkain, pinayuhan ni Miss Crumble si Angelica na uminom lamang ng tubig sa paniniwalang ito ang tanging walang lason. Sa kabutihang palad, ang kanilang pinili ay nagpapatunay na tama at sila ay pumasok sa susunod na pagsubok. Bukod pa ay kinikilala ni Demi na tubig ang pinakamahalagang mapagkukunan, lalo na sa panahon ng paglaganap ng zombie virus. Dahil ang mga tao ay maaaring makaligtas ng higit sa 2 linggo ng walang pagkain. Ngunit 3 araw lamang na walang tubig. Sa ikalawang pagsubok, ang mga kalahok ay dapat makaligtas sa isang pag-atake ng mga Santa Claus na zombie. Sa sandaling magsimula ang pagsubok ay nagsimula silang makipaglaban sa mga zombie. Gayunpaman ay ibinoka ni Miss Crumble ang kanyang bibig na nagpapakita na nahawaan siya ng zombie virus. Nang makita itong si Demi, pagkatapos ay tumawag para sa isang boto kung si Miss Crumble ay dapat mabuhay o hindi. Pagkakataon na ni Angelica na bumoto ay pinili niyang labanan si Demi at huwag mawala si Miss Crumble. Lingid sa kanyang kaalaman, ang sagot na ito ay nagpapatunay sa kanya ng ikatlong pagsubok. Sa huli, naging opisyal na miyembro ng Cheermason si Angelica. Sa kabila nito, hindi niya maiiwan si Miss Crumble. Kaya nagpasya si Angelica na manatili kay Miss Crumble. Dahil matagal na silang magkasama sa zombie outbreak. Sa kabilang banda, sinubukan ni Sam, Mona Lisa at isang miyembro ng golf club na nagngangalang Barry na hikayatin si Mr. Paul na palitan si Turbo bilang pinuno. Ngunit si Mr. Paul ay dapat ipangako na hindi nakakain ng tao. Pagkatapos ay sumang-ayon sa kanilang kahilingan dahil nais din niyang lumikha ng isang normal na kapaligiran. Nang marinig ni Turbo ang boses ni Mr. Paul ay agad siyang nagtungo sa opisina ng punong guro.
Gayunpaman hindi niya alam si Mr. Paul ay nagbihis ay nakikibahagi sa isang tunggalian kay Turbo at sa huli ay natalo si Turbo. Nang si Mr. Paul ay pumalit kay Turbo at ipinahayag na sino mang lumabag sa mga tuntunin ng paaralan ay magdaranas ng parehong kapalaran tulad ni Turbo. Pagkatapos ay sinubukang ibalik sa paaralan ang pre-zombie virus outbreak day. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Sam at sa iba pa, dahil hindi niya alam kung paano sila nakaligtas. Hindi nila alam na pinagmamasdan ni Wesley ang paaralan mula sa malayo. Sinubukan ni Wesley na iligtas si Turbo na ayaw niyang mawala ang kanyang kaibigan. Samantala habang plano ni Josh na iligtas si Sam ay naalala niya ang nakaraan noong kakahiwalay pa lang nila. Dahil dito nakonsensya siya sa mga sinabi niyang napakasakit kay Sam. Noong isang araw bago ang paglaganap ng zombie virus ay nagpasya sina Josh at Sam na mag-skip sa paaralan at magpalipas ng araw na magkasama. Pagdating nila sa bahay ni Josh ay nakakita siya ng mensahe mula sa kanyang ina na humihiling sa kanya na tawagan ang kanyang ama. Kasabay nito ang kanyang ina ay tumawag din at nagpadala ng mga mensahe na humihimok sa kanya na makipag-ugnayan sa kanyang ama. Gayunpaman si Josh ay masyadong abala sa kanyang kasintahan at hindi pinansin ang lahat ng mga mensahe ng kanyang ina. Nang hindi sinasadyang sinagot ni Josh ang kanyang telepono ay nabigla siya nang malaman na namatay ang kanyang ama noong araw na iyon. Nakaramdam siya ng matinding panghihinayang sa hindi niya pinansin ang mga mensahe ng kanyang ina at piniling makipagsaya sa kanyang kasintahan. Sa halip kung nakinig lang siya sa kanyang ina ay makikita sana niya ang kanyang ama na nasa kritikal na kondisyon. Sa kanyang emosyonal na kalagayan sinisi ni Josh si Sam at ininsulto siya ng mga masasakit na salita na labis siyang nasaktan. Pagkatapos ng kanilang hiwalayan ay nagpasya si Sam na maging reyna ng paaralan tulad ng minsang iminungkahi ni Josh. Samantala nang makita ni Wesley na malubhang nasugatan si Turbo ay tumawag siya ng tulong kay Angelica at ilang miyembro ng Shermason kasama na si Miss Crumble na bihasa sa paggagamot. Sa loob ng paaralan sinabi ni Mr. Paul kay Sam na matapos imbestigahan kung paano nakaligtas ang ilang tao sa paglaganap ng zombie ay natuklasan niya na ang dahilan kung bakit sila nakaligtas. Dahil sa isang pagbabakuna na inorganisa niya para sa lahat ng mag-aaral sa kanyang paaralan bago kumalat ang outbreak. Tila epektibo lamang ang pagbabakuna para sa mga teenager dahil mas madaling umangkop ang kanilang mga katawan. Kaya gumawa ulit siya ng gamot, nang ipamahagi ito ni Sam sa iba pang mga mag-aaral. Gayunpaman ang mga taong kumain ay nagsimulang bumagsak isa-isa. Pagkatapos ay hinarap ni Sam si Mr. Paul upang alamin kung ano talaga ang kanyang ginagawa. Pagpasok sa kanyang silid, natuklasan ni Sam na kumakain din si Mr. Paul ng ilang mga organo ni Barry. Si Mr. Paul ay nakakuha din ng isang matapat na tagasunod at tila may mga plano na sumasalungat sa mga naunang layunin ni Turbo. Samantala pagdating ni Josh sa paaralan na natagpuan niya na walang tao. Pagkatapos ay hinanap mula sa kwarto hanggang sa nakita niya si Sam na sinusubukang tumakas. Nang papalapit siya sa kanya ang paaralan ay biglang sumabog. 36 na minuto bago ang pagsabog ay nakumbinsi ni Mr. Paul ang kanyang mga tagasunod sa pamamagitan ng pangako na dadalhin sila sa isang mas mahusay na lugar kaysa sa kasalukuyang lungsod. Upang makamit ito ay kailangan niya ng tulong ni Angelica na isang henyo. Pagkatapos ay inutusan niya ang isa sa kanyang mga tagasunod na magpasabog ng isang missile malapit sa Chermaazon headquarters. Pagkatapos ng ilang mga pagtatangka nagtagumpay ang mga tagasunod ni Mr. Paul. Pagkatapos ay dinala nila ang walang malay na si Angelica sa cereal factory na ginawa ni Mr. Paul na kanyang bagong headquarters. Pagkatapos ay inutusan ni Mr. Paul si Angelica na magpasabog ng isang bombang nuclear na nabigong sumabog at inilagay sa harap ng cereal factory. Kung tumanggi si Angelica nagbanta si Mr. Paul na sasaktan si Miss Crumble. Nang atubiling sinunod ni Angelica ang mga hinihingi ni Mr. Paul. Tila binalak ni Mr. Paul na lipulin ang lahat ng natitirang mga teenager sa lungsod. Dahil sawa na siya sa kanilang masamang ugali. Pagkatapos ng kanyang paghihiganti sa mga teenager, sinadya ni Mr. Paul na dalhin si Miss Crumble sa isang lugar upang magsimula ng isang bagong buhay na magkasama. Samantala pagkatapos na pasabugan ni Mr. Paul ang missiles malapit sa paaralan ay nakaligtas sina Josh at Sam sa pagsabog. Sa kasamaang palad ay bahagyang nasira ang kanilang pandinig dahil sa malakas na pagsabog. Dinala ni Josh si Sam pabalik sa mall kung saan ipinaalam niya sa lahat na plano ni Mr. Paul na sirain ang buong lungsod. Nang marinig ito ni Jean na nagmumungkahi na agad silang umalis lahat. Ngunit tumanggi si Sam sa pangangatwiran na dapat nilang pigilan si Mr. Paul. Nakakagulat na lahat ay sumang-ayon kay Jean kasama na si Josh.
Napagtanto ni Josh na ang pangunahing layunin niya para mabuhay sa mundong puno ng zombie ay mahanap si Sam. Ngayong natagpuan na niya ito na hindi niya ito kayang iwan, kaya nagpasya si Josh na bumalik kay Sam. Nagalit si Sam dahil nakipaghiwalay si Josh sa kanya nang hindi ipinaliwanag na kamamatay lang ng kanyang ama. Si Josh pagkatapos ay humingi ng paumanhin kay Sam na nagpahayag ng panghihinayang sa kanyang mga aksyon at inamin na siya ay lumaban ng husto upang mahanap si Sam. Sa wakas ay tinanggap ni Sam si Josh at magkasama silang nagplano kung paano talunin si Mr. Paul. Sa wakas ay napagtanto nila na hindi nila kayang labanan si Mr. Paul at ang kanyang mga tagasunod ng mag-isa. Si Josh at Sam ay nagpasya na humingi ng tulong kay Angelica. Sa kasamaang palad ay kinuha na ni Mr. Paul si Angelica. Kaya pumunta sina Josh at Sam sa mga Shermazan para sa tulong. Sa pagdinig nito, agad na sumang-ayon na tulungan silang talunin si Mr. Paul. Sa kabilang banda habang si Turbo ay gumaling mula sa kanyang mga pinsala, hinamon niya si Wesley sa isang tunggalian upang malutas ang kanilang mga nakaraang isyu. Sa sandaling iyon ay pinili ni Turbo na gumamit ng mga sandata na inihanda niya. Naghahanda silang barilin ang isa't isa upang matukoy kung sino ang mas mabilis. Gayunpaman nang natapos na ang oras, hinahayaan si Wesley na manalo sa tunggalian. Ngunit ang mga baril ay hindi totoo, ilang sandali pagkatapos na natagpuan sila nina Josh at Sam. Sa sandaling iyon ay pinatawad ni Josh si Wesley at nakipagkasando kay Turbo. Habang nagpaplano sa gagawin si Jean at ang iba ay bumalik upang tulungan si Josh na matalo si Mr. Paul. Pagkatapos ay nag-isip ng isang ideya at inutusan ang lahat na sumakay sa isang sasakyan at magpatugtog ng musika ng malakas hanggat maaari. Nalilito si Sam dahil naghahanda sila para sa isang labanan laban sa grupo ni Mr. Paul ng isang drum band. Samantala habang tinitipon ni Mr. Paul ang kanyang mga tagasunod ay bigla silang nakarinig ng malakas na musika na nagmumula sa kotse ni Josh. Nang makita ito ni Mr. Paul, inutusan ang kanyang mga tagasunod na salakayin ang sasakyan. Lingid sa kanilang kaalaman na sinadya ni Josh na gumawa ng ingay para akitin ang lahat ng mga zombie sa lungsod. Si Josh ay binalak na gamitin ang mga zombie para labanan ang mga tagasunod ni Mr. Paul na humahantong sa isang matinding labanan. Habang ang mga tagasunod ni Mr. Paul ay abala sa pakikipaglaban sa daan-daang mga zombie. Si Josh at ang iba ay nagmamadali upang iligtas si Angelica. Sa kasamaang palad ay hindi agad makaalis si Angelica dahil kailangan niyang i-disable muna ang nuclear system. Habang sinisikap ni Angelica na pigilan ang banta ng nuclear, sina Josh at Sam ay sinubukang iligtas si Miss Crumble na nakulong sa pabrika. Nang bigla-biglang inatake siya ni Mr. Paul kaya sinabi ni Sam kay Josh na hanapin si Miss Crumble habang pinipigilan niya si Mr. Paul. Gamit ang pansamantalang mga sandata si Sam ay nakikipaglaban kay Mr. Paul sa lahat ng kanyang lakas. Gayunpaman si Mr. Paul ngayon kalahating zombie ay mas malakas kaysa sa isang regular na tao. Kalaunan ay na-corner niya si Sam at nang malapit na siyang tapusin, dumating si Josh at inatake si Mr. Paul mula sa likod. Ang pag-atake ay hindi gaanong nakaapekto kay Mr. Paul dahil kalahating zombie na siya. Nang hindi inaasahan ang pag-atake ni Josh ay hindi pangkaraniwan dahil binalutan niya ng peanut butter ang kanyang espada. Dahil alam niya na si Mr. Paul ay may allergy sa mani, mas malala ang reaksyong allergy, dahil kalahating zombie si Mr. Paul na ginagawang kritikal ang kanyang kondisyon. Pagkatapos ng mahabang pakikibaka sa wakas ay namatay si Mr. Paul. Matapos huminahon ang sitwasyon ay inimbitahan ni Josh si Sam na manatili sa kanya sa mall. Gayunpaman ang pagkasira na dulot ng paglaganap ng zombie virus ay nagbago kay Sam. Mula nang makipaghiwalay kay Josh ay binalak niyang maging isang tunay na reyna. Ngayon inanyayahan ni Sam ang sino mang gustong sumama sa kanya sa pagbuo ng sarili niyang kaharian. Dito nagtatapos ang serye. Salamat sa panonood kaibigan.